Ang muling pagsilang. Kabanata 26-30. Prodigal Recipe. Si Hong Dali ay talagang marunong gumawa ng ilang mga pagkain. Kailangan kong sabihin na ito ay isang napakahimala na bagay. Alam ng Diyos kung saan nakuha ng alibughang anak na ito ang recipe. Ilang sandali, lahat ng tao sa kanilang paligid ay naging interesado, at nagtanong si Tang Moxon sa mahinang boses, "Dali, tinatanggap mo ba ang ganitong uri ng bagay? Paanong hindi ko matatanggap ang napakagandang alibughang recipe?" Mahinahong sinabi ni Hong Dali, "Huwag itong pabayaan. Noon pa man ay naging code of conduct ko ang pagpasa sa anumang pagkakataong mawalan ng pera." Okay. Walang magawang sabi ni Tang Moxon. Sa oras na ito, pinag-isipan ito ng chef na si Wei Bao at sinabing, "Walang problema. Siyempre, kailangang maging mas tiyak ang young master, kung hindi, natatakot akong malihis ang lasa." "Well, sigurado yun." Huminga si Hong Dali at sinabi, "Ang unang ulam na ito ay gawa sa lamb rump, piglet ears, veal kidneys, raw legs at meat. Mayroong 5 piraso ng grilled meat sa kabuuan. This dish focused on the different bites of meat. At the same time, the taste is different. Kabuuan, kaya ang pagkain ito ay may pangalan, na tinatawag na, kaninong pamilya nakikinig kay Luome sa Jade Flute? Sino ang nakikinig sa Jade Flute? Tingnan mo, iba ang young master natin. Anumang recipe na hinuhukay niya ay maaaring magkaroon ng napakagandang pangalan. Nako, hindi banggitin ang anumang bagay, ang 5 sangkap na iyon lamang ay talagang karapat-dapat sa pamagat ng isang alibughang recipe." Sa oras na ito, lumingon si Hong Dali kay Tang Moxon at nagtanong, "Zinkson, hulaan mo kung bakit ito tinawag na pangalang ito." "Well, let me think about it." Hinawakan ni Tang Moxon ang kanyang baba sa kanyang maliit na kamay, inilibot ang kanyang mga mata, at nakangiting sinabi, "Dahil mayroong 25 variation, kaya dapat ang pangalan ay dahil 25 at 55 plum blossoms, na Luome. Ang pangunahing ulam ay mga patpat ng karne, kaya ito ay hugis tulad ng plota. Ang ulam ay maaaring pagsamahin sa bawat isa sa maraming paraan." Nako, may magandang utak ang babaeng ito. Malakas na pinuri ni Hong Dali, "Magaling, haha, Zinkson, napakatalino mo." Siyempre naman. Buong pagmamalaking itinaas ni Tang Moxon ang kanyang baba, "Napakagaling ko." Pagkatapos ay bumulong siya, "Ito ang ulam. Napakasayang." Ang mga sangkap lamang ay nagkakahalaga ng higit sa 100. Matapos ipaliwanag ang ulam, tumingin si Hong Dali sa matabang chef na si Wei Bao at nakangiting nagtanong, "Chef Wei Bao, tiwala ka ba sa paggawa ng ulam na ito?" "Lumabas ka." Pawis na pawis si Wei Bao at nag-aalangan na sinabi, "Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ito. Subukan ko lang ito. Ang susi ay ang pamamaraan ay hindi sapat na detalyado at ang lasa ay mali. Iyon lang. Maliit na bagay lang," nakangiting sabi ni Hong Dali, "sisiguraduhin kung may sapat na sangkap, maaari kang mag-eksperimento hanggat gusto mo." Pagkatapos, nagsimulang magsalita si Hong Dali tungkol sa pangalawang ulam. Ang pangalawang ulam na ito ay ulam ng mga dahon ng lotus, usbong ng kawayan at seresa. Sopas. Ito ay simple. Pumili lang ng pinakamalaki at pinakamagagandang seresa, hiwain ang mga hukay, at i-embed ang mga ito sa karne ng turtle dove. Budburan ng ilang mga petals ng rosas at dahon ng lotus na bamboo shoot tip sa paligid. Ang ulam na ito ay mas mahusay kaysa sa nauna. Ang ulam ay mukhang medyo simple, ngunit ang tunay na kahirapan ay kung paano i-embed ang karne ng pagong na kalapati. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng kumpiyansa si Fat Chef Wei Bao. Ang ganitong uri ng maselang trabaho ay palaging specialty niya, kaya mabilis siyang sumang-ayon. Ang ulam na ito ay hindi isang malaking problema. Kung sinubukan mo ito ng 2 beses pa, dapat ay magagawa mo ito. Anyway, hindi ito gagawin ng alibughang young master na ito. Kung kulang ka sa sarili mong sangkap, mag-research ka na lang kung wala kang gagawin. Lagi mong maiisip ito. Tumango si Hong Dali at nagsabi, "Oo, ayos lang." Pagkatapos ay inutusan niya ang manager ng lobby, "Bumalik ka at ihanda ang lahat ng sangkap para kay Wei Bao. Maaari mong ihanda ang lahat para sa kanya hanggat gusto niya. Naiintindihan mo ba?" Mariing sumang-ayon ang manager ng lobby. "Naiintindihan." Sa oras na ito, si Tang Moxon, na nakatayo sa isang tabi, ay nagtataka na nagtanong, "Dali, ang sopas na ito ay tinatawag na lotus leaf bamboo shoot cherry soup. Ibang-iba ito sa kaninong pamilya ang nakikinig kay Luome sa Jade Flute?" Nakangiting sabi ni Hong Dali, "Siyempre hindi ganoon ka-simple. Ngayon hayaan mo akong subukan ka, ano ang tunay na pangalan ng ulam na ito? Subukan mo ulit ako." Itinuro ni Tang Moxon ang kanyang daliri sa kanyang bibig at unti-unting sinabi, "May mga bulaklak at seresa sa sopas. Sa mabulaklak niyang mukha at maliit na cherry mouth, ang ganda niya diba? Gamit ang diced bamboo shoots at lotus leaves, ang ulam na ito ay tinatawag na beauty gentleman soup." Talagang matalino si Zinkson, pero medyo nasa likod pa rin siya. Napangiti si Hong Dali at sinabing, "Nasaan ang pagong na kalapati?" "Pagong na kalapati. Pagong na kalapati." Sa pagkakataong ito ay nag-isip si Tang Moxon at bumulong, "Pagong na kalapati, kagandahan, Ginoo.
Biglang nagningning ang kanyang mga mata, alam ko. Ang unang kabanata ng Ang Aklat ng Mga Awit, ay, Guan Zuju, sa Isla ng Ilog, isang matikas na ginang, ang aking Ginoo ay tinatawag na napakabuti, at ang aking Ginoo sa mga termino ng kagandahang ito, ang aking Ginoo ay napakabuti. Sopas. Tumawa si Hong Dali. Malakas. Hindi masama, makatarungang ginang, ang isang Ginoo ay napakabuti, ang sopas na ito ay tinatawag na magandang sopas. Pagkatapos sabihin iyon, bahagyang namula si Tang Moxen, tumibok ng husto ang kanyang maliit na puso, at naisip niya sa kanyang sarili, itong Hong Dali, sa paggawa ng napakasarap na sopas, ipinagtapat ba niya ang kanyang pagmamahal sa akin? Nakakahiya kung makakagawa siya ng ganoong paraan. Talaga bang nakuha niya ang recipe na ito nang hindi sinasadya o siya mismo ang nagsaliksik? Ang una ay malamang na. Nagtatanong at sumasagot silang dalawa, pero natigilan ang mga tao sa paligid nila. Para sa gayong ulam na may mga parunggit, saan nakuha ni G? Dali ang recipe. Sobrang nakakamangha. Paanong mapalampas ang magandang pagkakataon? Sa isang iglap, lahat ng siyam na natalo maliban kay Ling Xiaoyi ay nagsimulang sumigaw, ang young master ay nagsasanay ng martial arts sa loob ng libu-libong taon. Malalaman mo kung mayroon ka nito sa sandaling kumilos ka. Oo. Naghahanap. Sa buong mundo, sino ba ang hindi haanga sa pagiging bayani ni young master? Ang alibughang anak na ito. Si Tang Moxen ay medyo gutom din sa oras na ito, kaya hindi niya ito pinansin at kumagat ng ilang kagat sa bawat ulam gamit ang kanyang chopstick, tumatango ng may kasiyahan habang kumakain. Mas maganda ang panig ni Hong Dali, at hindi niya alintana na mahigit 160 ang kabuuang pagkain. Anyway, kumain lang siya ng ilang kagat kung alin ang nagustuhan niya. Sa huli, 3 ulam lang ang kanyang kinain sa kabuuan, at napakarami na ang natira. Hindi kailanman hinawakan ito. Pagkatapos kumain at uminom ng mabilis, tinapik ni Hong Dali ang kanyang tiyan ng may kasiyahan, masarap ang pagkain ngayon. Oo nga pala, kayo. Itinuro ni Hong Dali ang manager ng lobby at ang siyam na natalo, hindi ka man lang kumain ng tanghalian, tama ba? Kumain tayo mag-isa. Magpapahinga muna ako para matuno ang pagkain. Ang mga waiter dito ay kakain din ng kahit anong hindi nila kailangang kainin para may hatid nila ako sa paaralan. Nakita mo ba yun? Ito ay tinatawag na yibo. Si Yuntina, sa unang araw na siya ay pumalit, itinuro niya ang lahat sa isang malaking piging. Para sa isang sandali, ang lahat ay nadama ang pasasalamat at ito ay madaling sabihin wala. Kabanata 27 Pagpupulong ng Pamilya ng Hong. Masiglang himala. Tianjin City, Hanghu Villa District sa Timog Kanlurang Sulok, Villano. 16. Anbao, maganda ang ginawa mo kahapon. Nag-aalala kami sa kakulangan ng liquidity dito. Hindi ko inaasahan na mag-withdraw ka ng napakaraming pera kay Dali, ang alibughang anak na iyon. Sa sala sa unang palapag ng villa, sumigaw ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na umiinom ng tsaa, nakangiting sinabi niya kay Hong Anbao, sa perang ito, maaari kong i-invest ito sa pabrika ng mga pyesa ng sasakyan sa ilalim ng iyong pangalan at palawakin ang sukat ng produksyon. Maaari kong dagdagan ang kahusayan ng hindi bababa sa 20% na ilang milyong dolyar. Netong kita. Ang lalaki ay nakasuot ng isang kulay pilak na kulay abo na suit, walang kurbata, at may 2 butones sa kwelyo ng kanyang kamiseta na hindi nakabotan, mukhang medyo casual. Ang kanyang buhok ay itim at nakasuklay sa likod, at namana niya ang karaniwang kagwapuhan ng pamilya Hong, ngunit ang malamig na liwanag mula sa kanyang mga mata paminsan-minsan ay bahagyang sumisira sa kanyang ugali. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay ang ama ni Hong Anbao at ang ika-4 na kapatid ni Hong Wigyu, si Hong Jianye. Si Hong Anbao ay tapat na umupo sa sofa at nakangiting sinabi, "Tai, may 2 buwan pa bago magkita ang ating pamilya. Sa perang ito, mas magiging kumpiyansa akong humingi ng karagdagang kapital mula sa pamilya." Oo, sa totoo lang. Mataimtim na sinabi ni Hong Jianye, sa taunang pagpupulong ng pamilya, paghahati-hatiin ang mga ari-arian, at higit pang mga ari-arian ang ibibigay sa mga anak ng pamilya na mahusay na gumanap. Napakahalaga para sa akin na maging isang kapatid. Ang ilang milya ay itinuturing na mid-range, at walang paraan upang mapabuti ito sa maikling panahon. Pero iba ka. Maliit pa ang iyong industriya, at ito ang panahon kung kailan maaari kang gumawa ng mabilis na pag-unlad. Kung pinamamahalaan mo ito ng maayos sa kapital na ito, kakailanganin mo lamang na dagdagan ang iyong mga kita. Kung ito ay higit sa 30%, maaari kang makakuha ng 50 milyong pondo mula sa mga matatandang lalaki sa pamilya para sa iyong pag-unlad. Dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito. Kung ikaw ay isang dragon o isang uod sa hinaharap ay nakasalalay sa oras na ito. Hanggat ipinanganak ka sa pamilyang Hong, talagang walang sinuman ang hindi nagbibigay pansin sa mga pagpupulong ng pamilya. Ano itong family meeting? Ito ang pundasyon na tumitiyak sa pagiging masipag ng pamilya Hong. Ito ay pinamumunuan ng pinakamatandang matatandang lalaki sa bawat henerasyon, at sila ay tunay na iginagalang. Ang 3 tao na kasalukuyang nakaupo sa pulong ng pamilya ay sina Hong Tu, ang ama ng magkapatid na Hong Wigyu, si Hong Wei, nakapareho ng henerasyon ni Hong Tu mula sa ibang sangay, at si Hong Ying, ang tanging babae sa kanilang henerasyon.
Ang tatlong taong ito ay kasalukuyang nagbabantay ng 60% ng mga ari-arian ng pamilya, syempre, karamihan sa kanila ay mga fixed asset. Hindi ibig sabihin na ang mga ari-arian na ito ay personal nilang pag-aari, ngunit sila ay may pananagutan sa pagbabantay sa kanila, at pagkatapos ay hatiin sila ayon sa kakayahan ng bawat henerasyon ng mga pamangkin sa taunang pagpupulong ng pamilya, na kung saan ay ang tinatawag na pagsasanay ng mas maraming trabaho, mas kaunting trabaho, mas mababa ang kita. Hindi na kailangang magtrabaho. Kung mayroon kang mahusay na kakayahang kumita, maaari kang maglaan ng daan-daang milyong pondo sa pamumuhunan sa isang pulong ng pamilya. Mula noon, tataas ka, at makukuha mo ang respeto ng iyong mga kapatid. Sa hinaharap, kapag nagsimula ka ng isang pamilya at nagsimula ng isang negosyo, ang iyong mga mapagkukunan ay natural na tataas ng malaki. Gayunpaman, kung ang kapangyarihang kumita ay masyadong mahirap o wala talagang kakayahang kumita, kung gayon hindi ka makakakuha ng isang sentimo sa pagpupulong ng pamilya, at hahamakin ka ng lahat ng iyong mga kapatid na lalaki at babae sa parehong angkan, at hindi mo magagawang itaas ang iyong ulo. Siyempre, si Hong Dali ay isang espesyal na nilalang, dahil si Hong Wigyu ay isang syota, ngunit siya ay mahina at may sakit, at hindi maaaring bugbugin o pag-alitan. Kaya naman, kahit na mababa ang tingin sa kanya ng mga kapwa niya sekta, hindi nila ito ipapakita sa ibabaw, at least palagi nilang ipapakita kapag nagkikita sila. Tawagin mo si Dali na kuya o isang bagay na katulad niyan. Kung ano ang iniisip niya sa kanyang puso, hindi alam. Matapos makinig sa mga salita ng kanyang ama, naging mas solemn na ang ekspresyon ni Hong Anbao. Siya ay isang napaka-ambisyosong tao at talagang mapagpasyahan sa kanyang mga aksyon. Halimbawa, kung ibebenta mo ang mga ari-arian na iyon sa pagkakataong ito, tiyak na may ibang mag-iisip tungkol dito at tatangjing isuko ang anumang lupain para sa kaunting kita. Ngunit ibinenta ito ng Hong Anbao ng napakadali. Dahil naiintindihan niya na ang oras ay hindi naghihintay para sa sinuman, at ang tug of war time ay hindi kasing praktikal ng pag-liquidate ng mga pondo at pamumuhunan para kumita ng mas maraming pera. Kaya naman mas gusto kong ibenta ito sa principal. Itay, huwag kang mag-alala, tiyak na ipagmamalaki ko ang aking sarili sa pagpupulong ng pamilya na ito. Lagi akong sinusupil ng kapatid ng aking tiyuhin na si Hong Anjen noon, at sa pagkakataong ito ay maipanalo ko muli ang tagumpay kahit anong mangyari. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Mga kamao, sinabi ni Hong Anbao. Well, do your best. Kung may kailangan kang asikasuhin, sabihin mo lang sa akin. Humigop muli ng tsaa si Hong Janye, at pagkatapos ay dahan-daang sinabi, sige, gawin mo muna ang iyong trabaho, at iidlip ako. Mas matanda ako. Well, hindi ako makatiis ng hindi umidlip sa tanghali. Si Hong Anbao at Hong Janye ay natural na hindi alam kung paano sila nag-aaral para kumita ng pera. Sa oras na ito, tahimik siyang natutulog sa mesa ng paaralan. Bilang isang super prodigal son, abnormal para sa kanya na makinig sa mga lecture ng normal sa klase, at pagtulog ang dapat niyang gawin. Siyempre, Hong Dali ay Hong Dali pagkatapos ng lahat. Huwag ka nang mag-isip ng ibang bagay, kailangan pa niyang asikasuhin ang negosyo. Matapos matulog ng 2 klase at magsaya, kinuha ni Hong Dali ang Big Prodigal System sa kanyang isipan at tiningnan ito. Tapos sumimangot siya. Ang malaking alibughang sistema na ito ay eksakto kung ano ang naisip ko. Kailangan kong gumastos ng sarili kong pera upang madagdagan ang halaga ng alibughang pera. Tama siya. Matapos ang isang araw ng alibughang pera, 33 milyon sa real estate, ang libreng karnabal ni Tube Rose, mga tip at pera para sa kotse, kasama ang 162 pinggan sa tanghali, ang kabuuang halaga ng pera ay napakalaki, ngunit ang halaga na ipinapakita sa sistema ng malaking pera ay higit lamang sa 150,000. Kung ganito ang kalkulasyon mo. Tulala na itinaas ni Hong Dali ang kanyang ulo, kinuha ang mobile phone ng super rich man at nagsimulang kalkulahin, 33 million real estate, 1.5 million carnival plus pamimigay ng pera at bagsak na mga sasakyan, kasama ang fraction mula sa tanghalian, ang kabuuan ay 35 milyon, ngunit ang tunay na epekto ay ang 8 milyon sa installment at ang 200,000 ay kasama na ito, at ang 200,000 ay wala na. Idagdag muna itong 150,000 sa kalusugan. Kaya ang index ng kalusugan ng Hong Dali ay naging 46 na puntos. Mukhang ngayon ay hindi ko lang kailangang gastusin ang aking pamilya, ngunit kailangan ko ring humanap ng mga paraan para kumita ng kaunting baon para gastusin, sabi ni Hong Dali, na sinasabing siya ay nasa ilalim ng matinding pressure, hindi madaling ibalik ang kaluwalhatian ng isang tao sa lalong madaling panahon sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng baon mula sa kanyang mga magulang. Sabi niya, tama yan. Sa malaking alibughang sistemang ito, ang halaga ng alibughang pera sa itaas ay dapat kumita ng kanyang sarili. Kung hindi, kung siya ay matalo sa 10 milyong dolyar na tulad nito, magiging ganap na imposible na makipagpalitan ng ilang puntos sa 100,000 yuan kung hindi ba posibleng dagdagan ang lahat ng attribute point sa loob ng ilang minuto. Sa kakayahan ng system na maglabas ng mga gawain, tiyak na nakatitiyak si Hong Dali na ang kanyang ideya ay ganap na tama. Ngayon, ang tunay na kabisera ng Hong Dali ay malamang na Tube Rose Nightclub.
Siguro kung ang iba pang 25 milyong real estate ay inilipat sa kanyang pangalan, at ibinenta niya ang real estate at pagkatapos ay ginastos ang pera, ito ay maaaring maging epektibo. Ngunit walang saysay ang pagiging alibughang loob. Sa oras na iyon, sinusubukan ni Hong Dali na mapabuti ang kanyang mga katangian sa lalong madaling panahon upang mailigtas ang kanyang buhay, na itinuturing na isang desperadong hakbang. Ngayong ang index ay umabot na sa 46, ang aking pisikal na kondisyon ay bumuti ng husto, at wala na akong pakiramdam ng panghihina na maaaring pumatay sa akin anumang oras, kaya hindi na kailangang mabalisa. Bagamat mabibigo ang pamilya ngayon, kailangan nating humanap ng ibang paraan. Wala pa ba yung tuberose na yan? Gamitin muna ang bahaging iyon ng paunti-unti, at hintayin ang natitira na mapagpasyahan sa ibang pagkakataon depende sa sitwasyon. Kabanata 28. Ang mga alon sa likod ng Yangtze River ay nagtutulak sa mga alon sa unahan. Ngayong nakapagpasya na siya sa isang pangkalahatang plano para sa pagkawalan ng pera, agad na tiningnan ni Hong Dali ang mga kontak sa kanyang telepono. Hindi pa banggitin, nakita ko talaga ang numero ni Jiruo at desididong nagpadala sa kanya ng text message, "Jiruo, libre ka ba? Paboran mo ako." Si Hong Dali ay isang mayaman, bagaman karamihan sa mga miyembro ng klase ay kanyang loyal na taga-suporta, ngunit bihira siyang magpadala ng mga text message sa kanyang mga kaklase. Kaya kinuha ni Jiruo ang kanyang cellphone at nakitang numero niya iyon. Halatang nagulat siya at walang malay na tumingin kay Hong Dali. Nang makita niya si Hong Dali na lumingon sa kanya, agad siyang namula at mabilis na nagpadala ng mensahe, "Ano ang problema?" Sinabi ni Hong Dali, "Ipaalam ko sa lahat na pupunta tayo sa Tuberose Gathering sa West 4th Ring Road sa alas 8 ng gabi. Kakabili ko lang kahapon. Libre ito. May mga regalo din. Kung pupunta ka ngayon, bibigyan ka ng membership card. Libre ito forever." Jiruo, talaga? Okay, alam ko. Hehe, ang sarap talaga nitong ani ng Tuberose. Kung libre ang lahat sa isang gabi, maaari kang manalo ng kahit 100,000, itunggang sa klase. High class ang mga mayayaman, bigyan sila ng VIP membership card, at libre ang nasa itaas. Pagkatapos ng isang gabing pagsasalo-salo ng ganito, malamang nalalampas ito sa 200,000 mark. Kung ilalabas ng system ang pangalawang gawain, walang magiging problema. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit ko nahanap ang aking mga kaklase ay dahil lahat ng mga lalaki na ito ay may pera sa kanilang mga pamilya. Ang pera ay ang lakas ng loob ng bayani, at kapag ang mga tao ay mayaman at matapang, sila ay makakabangga. Alam ng mga ordinaryong tao na libre ang Tuberose, kaya naglakas loob silang sumama, pero nagkakagulo lang sila sa unang palapag, at tiyak na hindi sila nangangahas na umakyat at gumastos ng pera. Iba-iba ang mga estudyante sa klase. Napakatapang nilang lahat. Hanggat sila ay masaya, maaari ba nilang pakialam kung magkano ang isang bagay? Sa paghila ng maliit na batang babae na si Jiruo, ang grupo ng mga pabaw sa klase, walang QQ sa mundong ito, mga pabaw lamang na may katulad na software ng chat, ay agad na nabalisa. Jiruo, sinabi ni Master Dali na ang lahat ay dapat pumunta sa West 4th sa alas 8 ng gabi. Pumunta sa Tuberose Nightclub sa Huan, at ang mga pupunta ay makakakuha ng permanenteng libreng VIP membership. Nabili na ito ni Master Dali. Mayroon ding mahiwagang regalo para sa mga pupunta doon. Ling Ye, bumili ng nightclub si Kuya Dali, tapos kailangan na nating pumunta doon. Mga kapatid, walang kulang ngayong gabi, sabay tayo. Duzinzan, talagang pupunta ako roon. Hoy, sabi ni Kuya Dali, may misteryosong regalo, hindi ko alam kung ano iyon. Zhu Shaoling, totoo, mauuna na ako. Pumunta ka sa lugar ni Master Dali, magkakaroon ka ng permanenteng VIP membership, nakakamangha. May misteryosong regalo din. Lang Hao, nako, alibugan ka na naman, hindi ako pupunta. Ling Ye, damn it, hindi ka ba naniniwala? Sabay tayong bugbugin. Lang Hao, okay, sa pinakamasama, pupunta ako doon para uminom at babalik. Wendungling, Lang Hao, bakit lagi mong banibiro ang lahat? Kung patuloy mong gagawin ito, hindi na kita papansinin muli. Lang Hao, hindi, Ling, mali ako, pupunta ako ngayong gabi, pupunta ako. Wendongling, ganyan talaga, hehe. Kung ano ang sinabi ng lahat sa klase, Hong Dali, wala akong pakialam. Ang pinakamahalaga ay nalakbay niya ang oras at hindi masyadong malapit sa grupo ng mga kaklase na ito. Ngayong gabi, ang isa ay alibughang at ang isa ay upang samantalahin ang pagkakataong maging pamilyar sa lahat. Ayokong kilalanin ang lahat, kahit man lang kilalanin ang iilan sa mga pinuno. Oo, kaya walang anumang mga problema sa hinaharap. Kung tungkol sa pakikipag-ugnayan ng mga emosyon, kapag naging pamilyar ka sa kanila, natural na magiging pamilyar ka sa kanila. Mabilis ang panahon, at malapit na ring matapos ang paaralan. Sa sandaling lumabas si Hong Dali sa pintuan ng silid-aralan, nakita niya si Tang Moxon na naghihintay doon mula sa malayo. Kasabay nito, narinig din ni Hong Dali ang mga tahimik na talakayan mula sa mga estudyante sa paligid niya, tingnan mo, hinihintay na naman ni Tang Moxon si Hong Dali. Baka may relasyon na sila. I think it's very possible.
Sinasabi na si Tang Moxen at Hong Dali ay ikinasal sa mga daliri ng isang mas matandang henerasyon. Ang relasyong ito ay hindi karaniwan. Nako, ang magandang bulaklak ay nakaipit lang sa dumi ng baka. Kahit na si Hong Dali ay may magandang background sa pamilya, sayang naman. Ako ay isang alibughang anak, at si Tang Moxen, ang pinakamagandang babae sa mundo, ay hindi mo na gustong mabuhay. Huwag kang mabuhay sa iyong boses. Kahit ano. Sa pakikinig sa mga komento sa paligid niya, nahihiya na si Tang Moxen na halos ay sabsob niya ang kanyang ulo sa kanyang dibdib. Dito, walang pakialam si Hong Dali sa anumang bagay. Anyway, alam niya ang sitwasyon sa pagitan niya at ni Tang Moxen. Nakilala rin siya bilang isang alibughang anak na hindi kakagatan kung marami siyang kuto. Ikaw, lumayo ka sa akin. Galit na kumunot si Tang Moxen sa kanyang maliit na ilong, binabalaan kita, huwag kang masyadong lumapit sa akin. Oh! Mahina hong sumang-ayon si Hong Dali, at pagkatapos ay nagpatuloy sa kanyang sariling paraan. Naglalakad sa tabi ni Tang Moxen, Zengxan, puntahan natin ang mga aso. Partikular kung sinabi sa iyo na bilhin mo ang lahat ng aso ngayon. Bakit ang lapit mo sa akin? Naglakad si Tang Moxen na parang nakakita ng multo. Malakas siyang lumipat sa gilid at sinabing, alam ko, huwag kang masyadong lumapit sa akin. Okay kung ganoon. Walang magawa si Hong Dali. Kaya't nanatili silang dalawa ng halos 5 metro ang layo, at sa wakas ay nakarating sila sa pinalawak na pakpak na angel ni Hong Dali nang magkasama. Nalungkot si Tang Moxen dahil alam niyang may nangyari sa pagitan nila ni Hong Dali. Ang balita ng relasyong ito ay tiyak nakakalat sa buong campus na parang apoy, bagamat wala sa mga ito ang kanyang intensyon. Sa katunayan, minamaliit ni Tang Moxen ang kasalukuyang bilis ng pagpapadala ng mensahe. Sa opisyal na forum ng Tianjin Academy, isang malaking pulang titik na pamagat ang naipost sa tuktok ng forum. Ang pamagat ay, nakasakay si Goddess Tang Moxen sa kotse ni Hong Dali. Anong uri ng nakakagulat na lihim ang nakatago dito? May larawan ni Tang Moxen sa post. Ang larawan ni Hong Dali na naghihintay sa pintuan ng silid-aralan, ang larawan ng dalawa na lumabas na magkasama, ang larawan ni Tang Moxen na namumula na nahihiya, at ang larawan ng dalawa na magkasamang sumakay sa kotse ay napakalaking close-up. Sa loob ng ilang panahon, maraming mga tagasunod, ngunit sa loob lamang ng 2 oras, umabot na ito ng higit sa 5,000 mga pag-click at higit sa 400 mga tugon. Classmate 1, My Goddess in my mind, bakit ka sumakay sa luxury cruise ship ng Hong Dali? Ayaw mo ba sa sirang barko ko? Kaklase 2, paano magiging handang ay sabsob ng isang diyosa ang kanyang sarili? Siya ay karapat-dapat dito. Maghanap ng isang mayaman at gwapong lalaki sa iyong sasakyan. Bagamat mayaman at gwapo si Hong Dali, hindi siya matangkad at alibughang. Paano mo ito nagawa, diyosa? Kaklase 3, huwag kang umalis, diyosa, ang puso ko ay nadurog sa 108 piraso, at ang iyong pangalan ay nakasulat sa bawat piraso. Classmate 4, wow, Master Dali, kahit na nakuha mo na ang diyosa. Pero hindi ako susuko. Hindi ko man makuha ang puso mo, gusto ko pa ring makuha ang puso mo. Hintayin mo ako. Kaklase 5, talagang sinapian ng mga Diyos si Master Dali ngayon. Tanghali pa lang. Nanlumos si Liu Mingcheng kaya hindi niya maiangat ang ulo, kaya inilayo niya ang diyosa sa gabi. Nako, ang mga alon sa likod ng Yangtze River ay tinutulak ang mga alon sa unahan, at ang puwersa ay mas malakas kaysa kay Mingcheng. Kabanata 29 na gusto ko ang bundok na ito. Nagkaroon ng kaguluhan sa campus, ngunit si Hong Dali ay walang pakiramdam na siya ang nangunguna sa kaguluhan. Sa oras na ito, nakatayo siya sa lobby ng isa pang hotel na binili niya sa kakaibang kapatid na iyon kahapon, nakatingin sa mga asong gumugulong sa sahig. 100 Tibetan Mastiff, malaki, katamtaman at maliit. 100 Chow, malaki, katamtaman at maliit. 100 Huskies, malaki, katamtaman at maliit. At 100 Satsumas, malaki, katamtaman at maliit. Tama, kabuang 400 aso ang gumugulong sa lobby sa unang palapag ng hotel. Ang mga maliliit na aso ay nakagat ng maliliit na aso, ang mga malalaking aso ay nakagat ng malalaking aso. Si Huskies at Satsumas ay napaungol na parang mga lobo, at ang mga Tibetan Mastiff at Chow Chow ay halos lumaki ang kanilang buhok. Well, hindi lang maganda ang laban ko. Ang buong unang palapag na bulwagan ay nagkagulo. Hindi pa banggitin ang 400 aso sa gitna, ang mga kahon na kasing taas ng tao ay nakasalansan sa silangang bahagi ng bulwagan, na humaharang sa buong dingding. Tubig lang ng dog food ang nasa loob. Sa kanlurang bahagi, ang mga kahon na kasing taas ng tao ay nakatambak, na nakaharang sa buong dingding, at sa loob ay isang bote ng gatas. Ang ganitong uri ng eksena ay bihira sa isang siglo. Gusto rin ni Tang Moxen ng mga aso, lalo na ang hanggal na si Chow Chow. Ngunit nang makita ko ang hitsurang ito ngayon, 2 malalaking malinaw na mata ang kasing liwanag ng mga bamilya, at ang isang maliit na kulay rosas at basang bibig ay halos bumukas sa hugis at tumagal ito ng 2 buong minuto. Sa oras na ito, makikita mo ang mga ugali at personalidad ng iba't ibang aso. Ang Tibetan Mastiff ay walang alinlangan na hari sa mga asong ito. Itinataas nito ang ulo, punakanak ang naglalabas ng ngipin sa paligid,
at paminsan-minsan ay tumatahol, na gumagawa ng malakas na ingay. Masyado kasi mabangis ang ganitong uri ng aso kaya gumagamit ito ng malalaking aso. Ang mga kulungang bakal ay naghihiwalay sa mga katawan. Kung hindi, ang bulwagan sa unang palapag na ito ay napuno ng dugo. Mas tapat at tapat si Chow Chows, lalo na ang maliliit na Chow Chow, nakahiga sa lupa na nanginginig na parang mga fluff ball, na ginagawang gusto ng mga tao na tumawa sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Siyempre, ang pinaka-cute ay ang maliit na Chow Chow. Ang tunay na nasa hustong gulang na si Chow Chow ay medyo mabangis. Sila lang ang naglakas loob na tumingin sa Tibetan Mastiff. Ang mga Huskies ang pinakamaingay sa apat na uri ng aso. Tumatakbo sila at kinakagat lahat ng nakikita nila. Walang bagay na hindi nila kakagatan, ito man ay balat, tela o plastic. Kahit na bakal ang mga binti ng mesa. Kailangan itong mag-iwan ng ilang marka ng ngipin o ilang patak ng laway. Ang Satsuma ay medyo tahimik at maaaring ituring bilang ang pinakakaaya-aya kung hindi mo babanggitan ang mga puting buhok na nahuhulog sa buong lupa. Panahon na ng tagsibol sa panahong ito, nagsimula nang uminit ang panahon, at ito ang panahon kung kailan masayang naglalagas ang mga Satsumas ng kanilang buhok. Bilang karagdagan, napakaraming aso sa buong bulwagan, ang eksena ay maihahambing sa Nyebe noong Hunyo. Tiyak na iisipin ng mga taong hindi nakakaalam na ito ay isang set ng pelikula na kumukuha ng isang manyeb na eksena sa gabi. Ang mga waiter sa hotel ay lumiit na sa isang sulok ng hotel sa takot. Si Hong Dali ay lubos na nasisiyahan sa eksenang ito. Lumingon siya at sinabi kay Ling Xiaoyi, napakahusay mong ginawa. Ito ang gusto mo. 5 reward points. Libo-libo. Si Ling Xiaoyi, na nakatayo sa malapit na nakasuot ng black self-made outfit, ay mabilis na yumuko at nagpasalamat sa kanya, salamat, master. Sa oras na ito, isang maliit na puting bola ang gamulong sa paanan ni Hong Dali. Pagbaba niya ay nakita niyang hindi pa rin ito nakatitig. Maliit na Satsuma. Agad na lumuhad si Hong Dali at inabot ang kamay para hawakan ang mabalahibong ulo ng munting Satsuma. Itinaas ng maliit na lalaki ang kanyang ulo at ngumisi. Labis na ikinatuwa ni Hong Dali, at agad siyang ngumiti at nagsabi, hoy, nakakatawa talaga ang batang ito, haha, ikaw pala. Agad niya itong binuhat at tumingin sa paligid, nakita niyang kasing puti ng mga snowflake ang maliit na lalaki, walang bahid ng mga labi. Ang balahibo, ang mga pad sa apat na maliliit na paa ay malambot, at maganda ang hitsura nila. Ipinahayag ni Hong Dali na siya ay lubos na nasisiyahan, bueno, tatawagan kitang Xiao Xiao mula ngayon, okay. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, ang maliit na lalaki ay talagang ngumisi muli, at pagkatapos ay sumigaw, ouch! Haha, nakapili na rin si Zinkson. Sa oras na ito, maingat din na pinili ni Tang Moxon ang isang cute na Chow Chow Hong Dali na tumingin kay Ling Xiaoyi, sabihin sa lahat na pumili ng isa, 3 lalaking aso bawat isa isang tao ay isang Tibetan Mastiff, at kunin mo ang iba pang 5 babaeng dogleg bawat isa na may husky. Lumabas tayo para mag-dog walk. Hindi makatawa o umiyak si Ling Xiaoyi, okay, young master. Makalipas ang 5 minuto. 3 lalaking aso ang naglakad sa unahan upang i-clear ang daan, bawat isa ay may hawak na Tibetan Mastiff para ipakita ang kanilang kapangyarihan at tumahol kapag may nakita silang sinuman. Lumakad si Hong Dali sa gitna na may ngiti sa kanyang bagong nakuhang alagang hayop na si Satsuma, habang si Tang Moxon ay sumunod sa kanya na may kasamang puting buhok na Chow Chow. Nakakahiya na kaya hindi na kailangan pang mapahiya pa. Ang 6 na babaeng dogleg, kabilang si Ling Xiaoyi, bawat isa ay may husky, naglalakad sa likuran nila. Tungkol naman sa driver, kumuha siya ng Labrador sa kung saan at naglakad sa dulo. Sa sandaling ang grupong ito ng mga tao ay lumakad papunta sa kalye, naakit nila ang atensyon ng lahat ng pedestrian. Naglakad sila sa lahat ng paraan at sumisigaw na parang mga multo at lobo, at ang buong kalye ay napuno ng isang boses. Tingnan mo, napakaraming aso doon. Woof woof woof. Are you out to walk the dog or are you planning to use the dog to bite someone? Lumayo ka. Awu. Ito ba? Pelikula ba ito? Array. Naglakad si Hong Dali, nakasuot ng salaming pang-araw sa kanyang mga mata, na tila isang alibughang anak ng ikalawang henerasyon. Inip na ibinaba ni Tang Mo ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa maliit na puting Chow Chow Xiaobay sa kanyang mga bisig. Si Gio the Dog Legs ay masigla, at ang kanyang ekspresyon at mga mata ay katulad ni Uncle Sai na kumanta ng Gangnam Style. Ang yabang niya ay isara na lang ang pinto at palabasin ang mga aso kung hindi niya gusto ang sinuman. Pagdating nila sa pintuan ng isang barbershop, hinailan ni Hong Dali si Tang Moxon at sumugod. 9 na malalaking paa ng aso kasama ang isang driver, 10 tao at 10 aso ang nagbabantay sa pinto. Ang mga pedestrian ay umatras at lumayo sa mga estranghero. Hello, gusto niyo bang magpaayos ng buhok? Sa sandaling pumasok sina Hong Dali at Tang Moxon, nagmamadaling dumating ang barbero upang batiin sila. Well, gawin natin ang buhok, ngunit hindi natin gagawin ito. Sabi ni Hong Dali na may seryosong ekspresyon sa mukha. Iyan ay, medyo nataranta ang barbero. Itinuro ni Hong Dali ang maliit na puting Chow Chow Xiaobay sa mga braso ni Ling Xiaoyi, bigyan mo ito ng hairstyle.
Sa isang click, ang gunting sa kamay ng barbero ay diretsyong nahulog sa lupa. Matagal siyang nag-react, okay. Okay, anong klaseng hairstyle ang balak mong ibigay? Inabot ni Hongdali ang kanyang mga braso at naglabas ng isang papel. Kaya makalipas ang 10 minuto, lumabas sa barbershop ang maliit na puting chow chow xiaobay na may suot na pandalok. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang gupit ay walang halaga, dahil si Hongdali ay tumawag sa telepono at bumili ng barbershop. Bumababa. Sa pagkakataong ito, marami pang makikita sa daan. Ang isang malaking grupo ng mga tao ay may hawak na mga aso, at ang nakamamanghang babae ay may hawak sa kanyang mga bisig. Hindi ko alam kung pande ba iyon o iba pa. Sa madaling salita, ito ay isang high-end at classy na tao, nagdrag ng mga cool na toro at hinaipan ang langit sa kanyang bibig. Ang mundo ng mga mayayaman ay talagang lampas sa pangunawa ng mga ordinaryong tao. Ang grupo ng mga tao ay nagtungo sa kanluran at dumating sa harap ng isang hindi pa maunlad na hardin. Ang lugar na ito ay humigit kumulang 700 hanggang 800 metro ang layo mula sa hotel kung saan pinalabas ang mga aso noon. Ito ay isang hindi maunlad na kabundukan at kagubatan. May patag na damuhan sa gilid ng kalsada, at sa kabilang dako ay may burol na mga 50 o 60 metro ang taas. May malalagang berdeng puno sa bundok, at isang pambihirang ilog ang dumadaloy sa paanan ng bundok patungo sa Fengyuan Lake na mahigit 200 metro ang layo. Marahil ito ay para sa kadahilanang ito na walang mga gusali na itinayo dito. Ito ay isang bihirang kapaligiran na may magandang kapaligiran. Tumingin si Hongdali sa itaas at sa ibaba, kaliwat kanan, at biglang itinuro ang burol, gusto ko ang burol na ito. Pupunta ako rito upang ilakad ang aking aso mula ngayon. Kabanata 30 Muyoksi. Nang marinig ni Hongdali na gustong bumili ng isa pang tuktok ng burol, mahinang sinabi ni Tang Moxon, bakit mo gustong bilhin muli ang lugar na ito? Kung hindi ka pa nakakita ng ganito kagandang tanawin dito, paano ka magiging handa na sirain ang lahat ng ito at magtayo ng bahay? Oo. Parang nakikipagtulungan siya kay Tang Moxon, sa sandaling matapos niyang sabihin ito, isang Tibetan Mastiff na pinamumunuan ng isang lalaking aso ang biglang tumahol ng 2 beses, at pagkatapos ay tumakbo ng ligaw kasama ang mga binti ng lalaking aso, at pagkatapos ay tumalon sa isang puno. Umihi siya. Natuwa si Hongdali nang makita niya ito, at agad na bumantong hininga, noong 2014, ito ay araw ng tagsibol, mayroong isang Tibetan Mastiff sa bundok Tianjin sa kaharian ng langit, at umihi siya ng pabilog, anan, ito ay simpleng kalooban ng Diyos, kalooban ng Diyos. Ang bundok na ito ay magiging akin mula ngayon, at ako ang magiging hari. Si Tang Moxon ay ganap na hindi nakaimik. Doglegs, ang pagkanta niyang master ay talagang isang stroke ng henyo, napakalakas at nangingibabaw. Lahat ay naglalakad sa kanilang mga aso na nagtatawanan at nagbibiroan, nang biglang tumunog ang isang makina, at isang pulang luxury sports car ang huminto sa kanilang likuran. Ang kotse ay may isang streamline na hugis at isang napakaikling katawan. Ito ay mas katulad ng isang gawa ng sining kaysa sa isang sports car. Lalo na ang titik na G, na may mga pakpak sa harap ng kotse ay malinaw na nagsasabi sa lahat na ang kotse na ito ay isa sa mga nangungunang tatak ng sports car sa mundo, guli. Sa oras na ito, sa ganoong sasakyan na nakaparada sa likuran niya, kahit isang hanggal ay maaaring hulaan na ito ay para kay Hongdali. Dahil hindi nila maisip kung kaibigan o kaaway ang kabilang partido, ilang sandali, ang 9 na aso at ang kanilang mga aso ay nakatayo sa harap ni Hongdali, naghihintay sa kanya. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas sa kotse ang isang binata at babae. Medyo parang bata ang mukha ng lalaki, at mukhang wala pang 10 taong gulang. Siya ay gwapo, ngunit ang kanyang mga mata ay medyo malamig, at siya ay may isang mapang-asar na ngiti sa gilid ng kanyang bibig, na nagpamukha sa kanya na medyo hindi pala kaibigan. Ang babae ay 23 o 4 na taong gulang, na may maganda at malamig na mukha, ngunit naglalaman din ng dampi ng alindog. Kakaibang nagsanib ang lamig at alindog sa kanyang katawan, nang walang anumang pakiramdam ng hindi pagkakaisa. Siya ay lubhang matangkad. Mula sa visual na inspection ni Hongdali, tinatayang hindi bababa sa 1.72 metro ang taas niya. Kung tutuusin, hindi mahalaga kung matangkad ang isang babae, pero kapag proporsyonal ang taas, medyo iba na. Matangkad na ang babaeng ito, at ang mahaba, bilog at balingkinitan niyang mga binti ay halos gininto ang sukat ng kanyang katawan. Lalo na ipinare sa isang pares ng itim na medyas at isang pares ng itim na mataas na takong, ang kabagsikan ay nakakatakot. Hindi pa rin alam ni Hongdali ang pagkakakilanlan ng 2 taong ito, ngunit malamang na nakita na sila ng driver sa gilid, at mabilis niyang binati sila ng may paggalang, Wang Minggayu, nakilala ko si Master Hong Ansheng, at nakilala ko si Miss Muyoksi. Bagamat binati niya sila ng may paggalang, ngunit sa hindi malay, muli siyang lumapit kay Hongdali. Dahil nagtrabaho bilang driver para sa pamilyang Hong ng mahigit 20 taon, natural na alam niya kung sino ang gumamot kay Hongdali. Hindi napansin ng dalawa ang kagandahang loob ng driver ni Hongdali na si Wang Minggayo. Ang young master na si Hong Ansheng, na hindi alam kung saang branch siya galing, ay humakbang lang ng 2 hakbang pasulong na may nakakatakot na ngiti, tumingin kay Hongdali pataas at pababa, at nakangiting sinabi ko rin habang nasa daan.
Sino ang makakagawa ng ganyang alibughang hanay at magdadala ng napakaraming tao para ilakad ang aso? Mukhang tama ang hula ko. Si Dali, ang alibughang anak, haha. Isang tingin sa kanyang hitsura at Hong Dali alam na siya ay dapat na iba. Sila ang mga side character ng pamilya na naiinggit at naiinis sa sarili. Natural, hindi nila bibigyan ng magandang tingin ang isa't isa. Iniunat nila ang kanilang maliliit na daliri upang hamukay ng kanilang mga ilong at bamantong hininga. May kinalaman ba ito sa kung paano ko sinira ang aking pamilya? Bakit ko pinahinto ang kotse lalo na? Tingnan mo. Paano kung nagustuhan mo ang alinman sa aking mga aso? Hindi ako tatutol. Kung hindi mo gusto ang mga ito, mayroon akong mga 400. Maaari kang pumili ng alinman sa sila. Hahaha, Kuya Dali, alibugan ka talaga sa lahat ng paraan. Hindi ko kailanman naisip ang ganoong paraan. Nang sabihin ni Hong Ancheng na may mga 400 aso doon, humagalpak ng tawa si Hong Ancheng at tinapik ang kanyang hita. Bagamat palaging minamaliit ni Tang Moxon si Hong Dali noon at gustong lumayo sa kanya hanggat maaari, ngunit ngayon ay may taong tumawa sa kanya, ipinagtanggol ni Tang Moxon si Hong Dali at galit na sinabi, gusto mo bang alagaan kung ano ang gustong gawin ni Dali? Halika rito kahit ano pa ang iyong pagkakakilanlan. Tinatawanan mo ba siya? Hoy, sino ka para maglakad ng aso kasama ang kapatid kong si Dali? Tiningnan ni Hong Ancheng si Tang Moxon pataas at pababa, at biglang nagsabi, oh, naiintindihan ko, ikaw ba ang batang iyon mula sa pamilyang Tang? Babae, siya ba ang nagpakasal kay Dali Jepu noon? Siya ay isang magandang kagandahan, ngunit nakakalungkot na ang kanyang buhay ay medyo miserable. Masaya akong gawin ito, itinaas ni Tang Moxon ang kanyang kilay. Channel ng boses. Hawak-hawak lang niya si Xiao Bai, isang chow chow na may kaparehong kulay ng coat gaya ng panda, kaya medyo masaya siya sa ganitong hitsura. Hehe, Xingxin is well done. My love for you is not in vain. Binigyan niya ng thumbs up si Tang Moxon. Umubo si Hong Dali at sinabing, pwede ba tayong mag-usap ng mabilis? Alam mo bang kakaunti lang ang oras ko? Ito ay mahalaga, ito ay humigit kumulang daan-daang libo kada minuto. Nagkakahalaga ba ito ng daan-daang libo kada minuto? Muling tumawa si Hong Ancheng. Sa kabilang banda, hindi na nakatiis ang matangkad at magandang si Muyoxi. Sumimangot siya at sinigawan si Hong Ancheng, tama na. Hindi kami bumaba ng sasakyan para lang hayaan kang magsalita ng walang kaparirikan. Kumita ka lang ng mahigit 3 milyon ngayong taon. Mas malakas ba ito kaysa kay Dali? Ang kanyang tono ay kasing lamig ng kanyang ekspresyon, ngunit naglalaman ito ng malaking kapangyarihan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Hong Ancheng ay hindi na nang ahas na tumawa pa at masunurin siyang umatras. Sumulyap si Muyoxi kay Hong Dali sa karamihan at palihim na bamantong hininga. Noong ipinanganak si Hong Dali, naging sensasyon siya sa buong pamilya Hong. Si Hong Weigyo ang numero 1 henyo na kumita ng pera sa pamilyang Hong noong nakaraang siglo, at ang kanyang asawang si Lan Roxy ay isa ring magandang babae. Sa loob lamang ng 5 taon, binuo nilang dalawa ang kanilang pamilya bilang isang higanteng sangay na ipinagmamalaki ng buong pamilya Hong. Ngunit ang Diyos ay gumawa ng isang maliit na biro, silang dalawa ay mga taong nahihirapang magkaanak. Pagkatapos ng 5 o 6 na taon ng kasal, hindi gumagalaw ang tiyan ni Lan Roxy. Sa oras na iyon, ang lahat sa pamilya Hong ay nag-aalala. Hanggang sa ika-7 taon ng kanilang kasal ay tuluyang nabuntis si Lan Roxy. Noong panahong iyon, halos magkakasamang nagdiwang ang buong pamilya Hong, at nagdiwang sila ng buong buwan. Pagkatapos ng 10 buwan ng pagbubuntis, nang ipanganak si Hong Dali, halos lahat ng mayayamang pamilya ay nagpadala ng mga tao upang batiin siya. Itinuring ng lahat ng mga young masters at ladies mula sa mga sangay ng pamilyang Hong si Hong Dali bilang maswerteng numero 1 sa mundo. Halos lahat-lahat sila ay nagpakita ng pinakamapagpakumbaba ng ngiti sa harap ni Hong Dali at sinubukan ang kanilang makakaya na pasayahin siya. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang magagandang panahon. Si Hong Dali ay mahina mula noong siya ay bata, at ang kanyang akademikong pagganap ay palaging mahina. Sa kanyang paglaki, wala siyang kahit katiting na talino sa negosyo. Ang tanging kasiyahan niya ay aliberga, isang alibughang nagbabago ng kanyang mga paraan. Noong unang panahon, kinainggitan ni Muyoxi, isang sangay ng pamilyang Hong, ang background ni Hong Dali. Pero ngayon parang hindi na sila magkaklase ni Hong Dali. Batay sa performance ni Hong Dali nitong mga nakaraang taon, tinatayang magiging lower class member lang siya ng Hong family sa hinaharap. Siguro ay aalagaan siya ng mabuti ng kanyang mga magulang at mag-iiwan ng malaking halaga ng pera, ngunit gaano ito kabuluhan sa kanya. Sa kanyang mga alibughang pamamaraan, natatakot ako na siya ay maging isang dukha na wala sa loob ng 10 o 20 taon. End of this chapter. Please like and share.